umagang ito. Just let your heart be open. Let your minds be open. Receptive to the Word of God. For every Word of God will not come back to Him. Hallelujah, na walang pakinabang mga kapatid. Ang bawat salita ng Panginoon ay para sa ating kalakasan. Ang bawat salita ng Panginoon ay para sa ating ikaliligtas. Ang bawat salita ng Panginoon ay kapakipakinabang. Hallelujah, Lord, Heavenly Father, we come before you, Lord, before we hear your word. Alam po namin, Panginoon, at tila baga napakahirap ng mga bagay spiritual. Napakahirap, Panginoon, para sa aming kakayanan, Panginoon, na abutin ang iyong kaisipan. Ngunit sa umagang ito, Diyos, kailangan namin ang iyong pagkasi. Kailangan namin, Panginoon, ang iyong pagbabasbas. Kailangan ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Tulungan mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Lalong higit, Panginoon, pagpalain mo ang aming mga ngaral. Maraming salamat, Panginoon, at pinagalit namin ang kapurihan sa dakilang pangalan, sa pangalan ng Panginoon. Praise the Lord. And everybody say in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name. Jesus' name. Hallelujah. Nag-share sa atin ang salita ng Panginoon. Glory to the name of Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Pwede ba natin isigaw lahat? Hallelujah! We exalt the name of our Lord. Hallelujah! Tinaas na natin ang pangalan ng Panginoon, mga kapatid. Then, now, it is turn to feed us, mga kapatid, with His word. Hallelujah! 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 Pwede ba mawitin muli natin yung You are my hiding place, mga kapatid. Praise God. At damhin natin ang presensya ng Panginoon. Kung meron kayong mga Biblia, ating buksan sa book of Isaiah, chapter 40, verse 28 hanggang 31, mga kapatid. Hallelujah! Ito po ang sinabi ng Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord! Hast thou not known, hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary? There is no searching of His understanding.
He giveth power to the faint, and to them that have no might He increases strength. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord. Sabihin natin lahat ito mga, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Gusto kong basahin uli natin ito sa Tagalog mga kapatid. Para ating manamnam ang mensahe ng ating Panginoon. Hindi mo baga naalaman. Hindi mo baga naririnig. Ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon, ang may lalang ng mga wakas ng lupa. Hindi nalalatak. Unang papagod man. Walang makatarok ng kanyang unawa. Siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina at ang walang kapangyarihan ay pinanaganan niya sa kalakasan. Pati ng mga kabinataan ay manlalata at mapapagod at ang mga binata ay lubos na mga bubuan. Ngunit sila naghintay sa Panginoon ay mga bagbagong lakas. Sila'y mainan lang na may mapakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi manghihina. Praise the Lord. Pili ba natin palakpakan na malakas natin? Sino ang nakahanap kumailan lang sa presensya ng Diyos? Glory to God! Sino ang nakaranas ng pagsubok? Sino ang dumanas ng paghihina? Sino naman ang nandina, di pa, minsan sa kanyang buhay, di pa nagkaroon ng problema? Wala mga kapatid. Sino ngayon sa oras na ito ang may pagsubok at may problema mga kapatid? Hallelujah. Ang ibig sabihin, kailangan natin ang Panginoon mga kapatid. Hallelujah! Kailangan natin ang presensya ng Diyos. Glory to God! Glory to God! Glory to God! The presence of the Lord is here mga kapatid. And we cannot get His blessing right now. Yes. Glory, glory. Oh yes, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Tumayan ninyo yung inyong mga kapatid bago tayo umupo. Praise God, praise God. Praise the Lord. The blessing of the Lord is yours today, man. Thank you, Jesus. Glory, glory to God. Thank you, Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ang pamagat ko ng aming dadalhin isa-isa habang tumawa. Soaring like an eagle. Alam niyo po mga kapatid sa Biblia, ang bayan ng Diyos, the people of God often compared to many different things in nature mga kapatid. For instance, soldiers is compared to the runners, mga kapatid. Marami din mababasa, Hebrew chapter 12 verse 1, mga kapatid. Verse Corinthians 9, mga kapatid. Tayo mananakbo, mga kapatid, meron tayong takbuhin na hinaharap. So, kinukumpare ang mga anak ng Diyos sa iba't ibang bagay, mga kapatid. Hallelujah. And many other similes and metaphors, mga kapatid. And the book of Isaiah, we have noted that God's people were compared to an eagle. We have also noticed that it is a must to the people of God who are waiting on the Lord. Hallelujah, hallelujah. Sino naghintay sa ating Panginoon? Mayroong isang bagay na kalaban ng mga naghintay. Alam niyo ba kung ano yun? Sabi ng iba, yung ng Indian daw. Pero ang ating Panginoon kailanman ay di ng Indian, mga kapatid. Siya'y tapat sa kanyang pangako, mga kapatid. Praise the Lord. Ewan ko ba kung bakit Indian na nagagamit yung Indian word, mga kapatid. Ang Indian ba talaga yun ang Indian, mga kapatid? Praise the Lord. Hallelujah. So, di natin alam bakit tinatawag na Indian, mga kapatid, no? Hallelujah. Pero ang ating Panginoon, mga kapatid, nangako, mga kapatid, na siya'y babalik. Praise the Lord. Praise the Lord. So, isang matinding kalaban na naghihintay ay ang pagkainin. Hindi po ba, mga kapatid? Hallelujah. Salamat sa Panginoon dahil nung kasala po yung mag-boyfriend kami ni
Sister Gigi, hindi niya ako pinag Benjamin Franklin, mga kapatid, ay ang gusto niyang gawing national emblem ay ang wild turkey, mga kapatid. Ngunit salamat, maraming nagpapasalamat mga kapatid dahil hindi ito natuloy at ang kanilang mga forefathers ay pinili ang isang bald eagle. Ano kayang meron ng isang agila? Bakit napili ng makapangyarihang bansa upang magiging simbolo nila mga kapatid? Ito ang mga katalian ng isang agila. Ang agila mga kapatid ay tinatawag na King of Birds. Bakit kaya? Ang agila, ang sabi rito, the eagle has swiftness of flight. Napakabilis niya lumipad mga kapatid. The eagle mounts high up into the heavenly sky. Talagang walang ibang ibon mga kapatid na nakakalipad ng ganong kataas sa agila mga kapatid. Talagang siya yung pinakamataas lumipad mga kapatid. Praise the Lord. The eagle is a symbol of strength. Napakalakas niya mga kapatid. Naalala ko may napanood akong video dati. Isang agila, dinagit niya yung isang unggoy mga kapatid. Nung nahawakan niya ng kanyang claw yung unggoy sa ulo mga kapatid, paglagpak niya ng unggoy patay. Ganun katalas yung kanyang kuko mga kapatid. Ganun katindi ang isang agila. Praise God. Hallelujah. So, he is, the eagle is a symbol of strength. The eagle builds her nest in high places on the top of the mountains. Doon siya sa pinatugtog mga kapatid na walang ibang nakakarating doon mga kapatid. The eagle has a powerful vision. Alam niyo ba, agila, na habang lumilipad niya sa ibabaw ng dagat, kita niya kanyang prey, iisda sa dagat mga kapatid, na dinadakot na lang niya pag gusto niyang kumain mga kapatid. Ganon ka-sharp ang vision ng agila. Hallelujah. The eagle is a fierce fighter. Talagang makapangyarihan pagdating sa labanan mga kapatid ng agila. In fact, the US Air Force mga kapatid has a plane called the Eagle F-15. Meron silang fighter plane mga kapatid na ay F-15 mga kapatid, eagle lang parang ang tawag doon mga kapatid. That is unequal in its ability as a fighter plane. Wala pang nakakahigit. Grabe, no? Ang kanyang ratio mga kapatid, 490 as to 0 mga kapatid. Grabe. And so that it is an appropriate name to give a fighter plane like that of an eagle mga kapatid. Now, we want to look at several characteristics of the lion of the eagle and then make the application to us as people of God, mga kapatid. Alam nyo, ang ating Panginoon, mga kapatid, hallelujah, ikinukumpara, mga kapatid, sa isang tinatawag na eagle, parang eagle father, mga kapatid. And the Bible, God is compared both to father and mother, mga kapatid. So, today we want to think of God like an eagle father and mother, mga kapatid. Ano ba, pag merong kumbaga, naliligaw sa kanyang kapartner, papatay niya yun. Ganong katindi, ganong kasiloso nila. One partner for a lifetime na yung mga kapatid. Parang oneness of God, no? Hallelujah. Parang mga tao ng Diyos, mga kapatid, na isa lang talagang partner sa buong buhay. And the work together as parents, mga kapatid, father and mothers must work together in real life to have a successful family. Gaya din natin, mga kapatid. While the father and mother both have their separate responsibilities, still they must work together in the overall picture of raising children and the Lord. So the father and mother eagle work together. Ang mga inyong mga inakay, ganun din tayo sa aming spiritual life, mga kapatid. Merong period, mga kapatid, na kumbaga, umaasa tayo palagi sa nagpapakain sa atin, mga kapatid. Merong period of time, mga kapatid. God the Father and Mother Eagle feed their newborn Christians who have an open mouth. Ang ating tayo, mga kapatid, with our open heart. Hallelujah.
Kailangan bukas ang ating mga puso pag mayroong pagkain spiritual, mga kapatid. When we become a Christian, we should have an open heart to be filled of the Word of God. Hallelujah. In the book of Psalms, sabi ni David, I am the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt. Open thy mouth wide, and I will fill it. Oh, yes. Hallelujah. Sa hapon ito, mga kapatid, kailangan natin buksan talaga ating mga puso natin. Para hindi natin ma-miss ang blessing ng ating Panginoon. I believe that this is an allusion to the father and mother. Anong tawag niyan, mga kapatid? Indirect example, mga kapatid, na binigay ng Diyos kung paano tayo pakakainin ng Word of God. Sabi dito, open wide your mouth and I will fill it. God will fill us with the bread of heaven if we will open wide our heart. Sabi na ating Panginoon Kristo sa the Sermon of the Mount in the book of Matthew chapter 7 verse 9 to 11. So, mayroon pala tayong dapat gawin, mga kapatid. Mayroon tayong dapat gawin, hindi tayo, kumbaga, setting pretty lang, mga kapatid. Kailangan din natin tumuktok, kailangan din tayong humingi, mga kapatid, para tayo pagbibigyan, mga kapatid. Sabi ng book of James chapter 1 verse 17, every good gift and every perfect gift is from above. Amen. And cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Like a little baby eagle, we go to God. Therefore, let us open wide our heart and receive every word of God that comes from His mouth. The inspired word of God, and the Apostle Peter said in one of his letters, as a newborn babes, desire the pure milk of the word, that you may grow thereby. Sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 2. So if we hunger and thirst after righteousness, like an eagle finding God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sabi ni Haring David sa book of Psalms 91 verse 4, He shall cover thee with His feathers, and under His wings shall thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. He shall cover us with His wings, and under His wings, doon tayo nagtitiwala, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. To wait on the Lord means, this is what David had in mind, maliligo at sa mapamuksamsan. Hallelujah. Kanyang tatakpan ka ng kanyang mga pagwis, ampad yun. Kasi di alis yun doon hanggang walang gagawin ang Mother Eagle. Ang ginawa niya, ini-stir niya, kinakalahin niya, mga kapatid. Pinapagpag niya ang kanyang pakpak para magliparan lahat yung mga balahibo doon. Pati yung sinapin niya balat ng hayop, mga kapatid, tatanggalin niya yun. Ang matira ay puro tinik na lang. Kaya walang magawa yung mga inakay, kundi lumipad. Kasi matalas na, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Dahil, mga kapatid, hallelujah, ang eagle, ang sabi dito, eagle is born to fly. That is his purpose in life. He was born to fly and to soar high. He flies to live, and he lives to fly. So, ang eagle talaga, mga kapatid,